Yes. Hindi rin siya natuturo na pwede kang maglasing. Hindi siya natuturo na pwede kang mambaba. Amen. Hindi siya natuturo na pwede mong patayin ang kapwa mo. Kakaiba talaga mga kapatid ha. Kaya sabi ko kung buhay lang si Pablo nga, siya yung mag-testimony mga kapatid ko sa Roman Catholic Church. Kaya nga Roman Catholic. Dahil galing sa Roma. Sa Vatican City. Amen. Amen. Kaya nga Roman Catholic Church. Siya talaga magtuturo eh. Siya talaga magsasabi mali yan eh. Kaya nung nangaral na siya ron mga kapatid, nung nag-expand na siya ng ministry niya mga kapatid ko, nagpapalawak na siya, nangangaral siya sa Roma, ang daming persecution na kanyang naranasan. At doon siya mga kapatid ko hinuli. Sa kanyang pangaral, may mga tao mga kapatid na ayaw sa kanyang pangaral dahil ayaw ng pagbabago. Everybody say amen? Amen. Gusto niya makumpleto ang ministry mga kapatid, bilang isang alipin siya mga kapatid ko. Kaya lang, ang daming kalaban mga kapatid ko, ang daming kumakalaban sa kanyang aral. Yung persecution na kanyang naranasan mga kapatid, nung hinuli siya, hallelujah, ay gano'n na lang. Diri mo, mangaral siya, binubog siya. Sinaktan siya mga kapatid, hallelujah. May mga hadlang mga kapatid ko. Basahin natin mga kapatid, Romans chapter 15. Verse 19. Sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ano pa't buhat sa Jerusalem at sa palibot-libot hanggang sa Ilerico, ay aking pinapangaral lubos ang Ebanghelyo ni Kristo. Aking nilayo na may pangaral ang Ebanghelyo hindi doon sa mga nagbabalita na kay Kristo, upang huwag ako magtayo sa ibabaw ng pinagsasaligan ng iba, kundi gaya na nasusulat, makakita silang mga hindi dinatna ng mga balita tungkol sa Kanya, at silang hindi nakakapakinig ay makakatalastas. Hallelujah. Yan. Yun yung layunin niya. Yun yung layunin niya. Kaya, pagdating sa verse 22, ano sabi? Kaya't madalas namang napigil ako ng magpapareho sa inyo. Kasi mayroong mga barrier, may mga hadlang, mga kapatid. Hinahadlangan siya. Gusto niya maglibot, gusto niya mangaral, mga kapatid ko. Kaya lang, ang daming hadlang. May mga persecution, mga kapatid. At sabi ko nga, mga kapatid ko, dito sa Roma, nung hinuli siya, mga kapatid, humingi siya ng panalangin. Ito yun. Humingi siya ng panalangin sa mga kapatiran. Kasi alam ni Pablo na ang panalangin ng matuwid, dinidinig ng Diyos. The fervent prayer of a righteous man availeth much. Yes. James chapter 5 verse 16. Kaya nga, tinatanggap talaga ng Panginoon, mga kapatid. Humingi siya sa Romans chapter 15 verse 30. Hallelujah. Sa pagpapatuloy, mga kapatid, anong sabi? Ngayon, pinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa Panginoon nating Jesucristo at sa pag-ibig ng Espiritu na kayo makipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Diyos patungkol sa akin. Ayan. Patungkol sa akin, patungkol kay Pablo. Bakit daw? Upang ako'y maligtas sa mga hindi nagsisampalataya na nasa Judea at ang aking pamamahagi sa Jerusalem ay maging kalugod-lugod sa mga banal. Kasi may mga hindi mananampalataya, galit sa pangangaral ni Pablo. Amen? Ito naman talaga yun eh. Pagka nangaral ka ng tama, may magagalit. Amen. Pag nangaral ka ng masama, may nagagalit pa rin. Wala kang pupuntahan. Hayaan mo na lang magalit. Kaya si Pablo, hiningi lang niya prayer. Kasi alam niya ang kapangyarihan ng panalangin. Kaya nga mga kapatid, sa paghingi ni Apostle Pablo, mga kapatid ko, ng panalangin, na-refresh talaga siya. At mas higit, mga kapatid ko, hallelujah, na siya, mga kapatid, ay mangaral. Hindi niya inintindi, mga kapatid. At alam niya, mga kapatid ko, ang providence ng Lord. Alam niya, mga kapatid ko, kung paano, mga kapatid ko, hallelujah, ang Panginoon sasama sa Kanya. Kasi nga, mga kapatid, hanggang hindi pa napapanahon, hallelujah, ang Diyos sumasama talaga sa atin. Everybody say amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga dito, mga kapatid, sa Acts chapter 20, balikan natin, mga kapatid ko. Ang Acts chapter 20, verse 22. At
Ngayon, narito ako, natatali sa Espiritu at sa Jerusalem na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon. Maliban ang pinatutuhanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan na sinasabing ang mga tanikala at ang mga kapighatian ay nagsisipaghintay sa akin. Ikaw daw mga kapatid, di ba? Hallelujah. Tutusan ka mangaral, tapos sasabihin sa'yo ng Lord, o sige, pagdating mo ron, may bubugbog sa'yo, tutuloy ka. Sabi ko, ang Espiritu na ang nagpapahayag sa kanya na sa pagdating niya roon, mayroong tanikala na naghihintay sa kanya. Totoo yun, mga kapatid, kaya pagdating niya sa Roma, mga kapatid ko, talagang hinuli siya. Amen. Hallelujah. Nandoon, mga kapatid ko, ang pagkahuli kaya nga, mga kapatid, yung panalangin talaga, humingi siya ng panalangin, mga kapatid. Hallelujah. Nung nasa Roma na siya, mga kapatid ko, humingi siya ng panalangin sa mga kapatiran dahil alam niya, mga kapatid, mayroong mahadlang na sa kanya. Tingnan niyo, mga kapatid. Romans chapter 1. Balikan natin, ha? Sa 9. Sapagkat ang Diyos ang aking saksi na siyang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak na walang patid, na aking kayong binabanggit sa aking mga pananalangin at lagi isinasamo ko kung ngayon sa wakas sa anumang paraan ay magkapalit ako sa kalooban ng Diyos na makakarating sa inyo. Sapagkat dinanasa ko makita kayo upang ako'y makapamahagi sa inyo ng kaloob na ukol sa espiritu upang kayo magsitibay. Hallelujah. Sa makatwid baga, upang ako kayo ay maaliw sa inyo ang bawat isa sa atin sa pananampalataya ng iba sa inyo at sa akin. Yan. So yun yung prayer, mga kapatid ko ni Paul, para din sa mga kapatiran, mga kapatid. Hallelujah. Dahil gusto niya na maging matibay din ang mga kapatid. Dahil alam niya, sa kanyang ginagawa, mga kapatid ko, meron naghihintay, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung ating papansinin, mga kapatid, nung nandoon na siya, nasa journey na siya, pagdating niya, mga kapatid, sa Jerusalem, kita mo, mga kapatid, may mga kapatiran, dahil hulihin nga siya, alam niya, mga kapatid ko, yung mga tanikala, alam niya yung problema na daranasin niya, mga kapatid ko, pag nakarating siya roon, mga kapatid, pero sinusunod pa rin niya ang kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. Yun yung importante, yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ano man, mga kapatid ko, ang pwedeng maranasan natin bilang mga lingkod ng Diyos, ang importante, mga kapatid, masunod daw natin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? Hindi tayo tumatakas, hallelujah, sa ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Hindi tayo lumalayo, mga kapatid ko, sa ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, mga kapatid ko, na matupad natin yung tungkulin na ipinagkakatiwala ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba, mga kapatid? O maaari ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya nga dito, mga kapatid, kung ating papansinin ang buhay ni Pablo, nung siya, mga kapatid ko, ay mahuli, nung siya ay sa pagdating niya sa Roma, nahuli siya, mga kapatid, ikinulong siya, kinapos, mga kapatid, pero dahil hindi pa kalooban ng Diyos, hallelujah, na ang kanyang buhay ay mawala, nakawala siya, mga kapatid. Hindi siya tumitigil sa pangangaral, mga kapatid ko. Kaya pagdating niya, nung ini-establish niya na ang Church ng Rome, mga kapatid ko, nahuli siyang muli. At doon, mga kapatid, alam niyo ba, Kristiyano rin ang pumatay sa kanya. Yes. Yung nagsasabi, Kristiyano. Pero nung siya, mga kapatid, kaya nga sabi niya, for to me to live in Christ, but to die is gain. Yes. Alam niyo, natigil lang si Pablo sa pangangaral. Nung ang kanyang ulo ay humiwalay na sa katawan. Nung siya, mga kapatid, hallelujah, nakulong ng 2 taon sa Roma, mga kapatid ko, at kung sa kanyang pagkakulong, at doon talagang natulan na siya ng kamatayan. Sa pangangaral lang yung Ebanghelyo. Sa pangangaral lang yun kasi, marami lang nabago eh. Ayaw talaga ng demonyo na may mabago. Yes. Kaya yung mga nagsasabing nasa reliyon, yun din yung nagpapatay kay Pablo. Kaya nung inilagay siya, mga kapatid ko, sa isang tungtungan, yung ulo niya nakatungtong, mga kapatid, nung tinagpasan ng berlogo, doon lang, mga kapatid ko, sinabi niya, natapos na niya yung kanyang takbuhin. Gumulong na, mga kapatid ko, ang ulo niya sa talikapok.
Hallelujah. Gumulong na, pero tandaan niyo mga kapatid, ang kanyang pangangaral hindi natapos. Hindi po naputol. Amen. Nagpatuloy. Kahit patay na si Apostol Pablo, nagpatuloy mga kapatid ko, dahil meron siyang mga nataniman na mga Yes. salita. Amen. Amen. Kaya nakarating ngayon, kaya nga nagpapasalamat tayo sa Diyos mga kapatid, dahil nasa kanyang pangangaral, kung hindi siguro nangaral si Pablo sa Roma, Yes. hindi makarating ang pangangaral sa ating bansa. Yes. Amen. Hindi natin makilala ang totoong Diyos. Amen. Ha? Mga ano pa rin tayo ngayon, ulokoy. Sumasamba pa rin kahit patok. Yes. Sumasamba pa rin kahit kahoy. Sumasamba pa rin tayo sa niyog, mga kapatid. Amen. Pero salamat tayo. Ha? Gumulong man, mga kapatid. Hallelujah. Ang ulo ni Pablo, mga kapatid ko. Tanda yun ang paniwalag ng kanyang ulo sa katawan. Pero ang salita ng Diyos gumulong din patungo dito sa bansang ito, mga kapatid. Yes. Amen. Walang takot. Kaya nga ngayon, sa totoo lang, mga kapatid, ako sa totoo lang, na parang nanlilit ako sa mga manggagawa ng Diyos na pumupunta dyan sa Saudi Arabia, mga kapatid, at nangangaral na walang takot kahit na ang dami ng pastor pinugutan ng liit. Ang dami na. May mga napanood ako, mga kapatid, mga pastor. Pinapaamin sila, o sige, itatuwa mo lang si Jesus Christ. Ligtas ka na. Oh, ligtas ka na dito sa lupa. Eh sa impyerno, hindi ka ligtas. Amen. Kaya nagpapugod sila, mga kapatid. Sabi ko, hindi po kasi siguro kayo. Ha? Yung ano, mga kapatid. Pero yung mga aral, kaya. Pero yung pugutan ka na, mga kapatid ko, parang napakahirap doon. Pero sila, kinaya nila eh. Hallelujah. Dahil sa Ebanghelyo. Amen? Amen. Parang may pangaral lang ang Ebanghelyo, mga kapatid ko dyan sa Saudi Arabia na yan, mga kapatid. Dahil sa totoo lang, pag nangaral ka talaga ron, bukod na sa latigo, tanggal pa ulo mo. Pero si Pablo, mga kapatid, natanggal man ang kanyang ulo. Hallelujah. Pero ang salita ng Diyos hindi natigil. Amen. Amen. Ha? Hindi natin alam saan tayo dali ng Panginoon. Ang mahalaga lang, maging matapang tayo sa Ebanghelyo ng Panginoon. Amen. Hindi natin alam kung saan to, mga kapatid ko, dadali ng Panginoon, 5 years or 10 years from now, ang church naging DCF, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Amen. Ang mahalaga, walang titigil sa pangangaral ng Panginoon. Kaya ngayon, mga kapatid, sa totoo lang, ang church ngayon, dahan-dahan ang gumugulong, mga kapatid. Parang ulo ni Apostol Pablo. Gumugulong para marating ang ibang mga lugar. Amen. 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 Yan yung importante ngayon sa church, mga kapatid, na may pangaral talaga ang Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, ako, hindi ko itinahiya ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na mga pagliligtas sa tao. Amen. Kung ang Ebanghelyo hindi may papangaral talaga, mga kapatid, wala po talagang maligtas. Lahat po patungo sa impyerno. Amen. Amen. Kaya nga, mayroon naging isang matapang, hindi umatras sa laban, mga kapatid. Kaya ito, wala nang atrasan po ito. Mga ngaral tayo ng Ebanghelyo. Amen. Ipapangaral natin, mga kapatid ko, hallelujah. Kaya sabi ko nga, ako disigido na rin ako, mga kapatid. Hindi ko man alam yung mga lugar na yan. Sabi nga sa akin, tinanong ko nga Sir Bill, marami pa bang aswang doon sa inyong banda? Mayroon pa rin, Pastor, sige, i-convert natin. Hallelujah. Para hindi na sila lumipad sa gabi. Oh. Yun totoo. Hallelujah. Kasi ang gagawin natin pagdating sa lady, mga kapatid, magkakaroon ng saturation drive doon. Kahit ilan lang kami. At pagkatapos i-gather, mga kapatid, parang evangelistic crusade. Walang mic. Hallelujah. 3 days maglalakbay, mga kapatid. Medyo wala na. Okay na yung boses ko. Hallelujah. Amen. Yun yung ano, mga kapatid. Encourage lang ako kasi kay Pablo, mga kapatid ko. Habang binabasa mo ang kanyang sulat, isipin mo, mga kapatid, dahil sa napako na siyang kasama ni Kristo, ang buhay niya, baliwala na. Kundi si Kristo nang nasa kanya. Amen. We are the temple of the Holy Spirit. Ha? Naninirahan na si Jesus Christ sa ating mga puso ngayon, sa ating mga buhay. Kaya naniniwala ako, mga kapatid,
bilang tahanan ng Panginoon, magagawa natin yung mga pinapagawa ng Panginoon. Kaya nga dito